Sabihin nyo, pasensya ka na, medyo mainit uli. Ayan, dahil yung ating isang aircon ay parang kailangan na siyang umuwi sa Panginoon. So, baka pinipilit natin siyang ayusin, ayaw na niya magpaayos. Actually, kapapaayos lang natin yan, pero the reason why, dahil po dyan, mamaya, kukunin ko muna po yung mga aircon nyo sa bahay. So, hihiramin ko muna. So, dadali muna natin dito sa church. Hindi, mag-iipon tayo. Okay, mag-iipon tayo for us na makabili pa ng 2 pang aircon. Amen? Para pagpunta mo dito, pasok na pasok yung outfit mo. Diba? Na naka-coat ka pa. Tapos, you are expecting like malamig sa church. Pagdating mo, sira yung aircon. So, yan. Pasensya na muna po. But anyway, mabuti si Lord. Amen? So, we're preparing for that. And sino po dito naniniwala ka, may katawan ka? Amen. Tapikin mo nga yung katabi mo, baka kasi nahahati yan sa gitna pag madaling araw, gabi, ganyan. Alright. So, alam niyo po ba na isa sa pinaka-importanting bagay sa buhay natin is i-take care itong ating physical body. Amen? So, that's the reason why, ngayong gabi na to, join me in our message entitled, What You Do to Your Body Matters. Amen? Nang pag-uusapan natin ngayong araw na to, kung ano daw ginagawa mo sa katawan mo, kung anong nilalagay mo at pinagdadalan mo sa katawan mo ay importante. At dahil ito ay importante, pag-usapan natin ng mabuti, the Bible speaks us that we need to be reminded na merong mga bagay na dapat tayong malaman tungkol sa ating katawan. Are you ready? It's because we are in the series of Set Apart. Hindi pwede na kilala natin si Lord, tapos yung katawan natin, parang hindi kilala si Lord. Hindi pwede na kilala natin si Lord, tapos yung buhay natin, parang hindi kilala si Lord. So pag-uusapan natin today is how Apostle Paul remind these people of Corinth, or the church in Corinthians, about their body. Amen? So 3 bagay yung paalala sa atin tungkol sa ating katawan. Are you ready? Number 1, unang-una sa lahat, it is divine possession. Sabihin mo nga, divine possession. Kapatid, tingnan mo uli yung katawan mo or yung katabi mo, tingnan mo, okay? So tandaan mo, pagmamay-ari yan ng Diyos. Sabihin mo nga sa kanya, pagmamay-ari yan ng Diyos. Amen? In 1 Corinthians chapter 6 verse 19, says here, Do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? Sino dito? Bilis ko, no? Parang hinahabol ako eh. Wait lang. I get you, okay? I get you. And, baka mamaya, papilipitan ko na tong damit ko dito. But anyway, so sino dito, kilala niya si Lord? Amen. Alam mo ba that the moment na tinanggap natin si Jesus, automatically, you are the temple of God. Are you still here? Na, the moment daw na tinanggap natin si Lord, nung tinanggap mo si Jesus as your personal Savior, consider you are a temple of God. Are you still here? Hello? So, ibig sabihin, tayong lahat dito ay pinananahanan ng Panginoon. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, alam mo ba yon? Why? Because you are divine possession. You know what? In Old Testament, when we say temple, pagdating natin, binalikan natin, sa Jerusalem, ang unang makikita natin is a temple. Alright? It was designed by King David and built by King Solomon. So the temple is a symbol where God lives and rules all creation as a king. So kapag may temple daw, pinapatunayan ng temple na to na yung mga tao sa lugar na yon ay pinaghaharian ng Diyos. Amen? And that's the reason why we go to church. That's the reason why we go to church. We go to church every Sunday, every time that na merong mga gawain dito sa church, bumabalik tayo. Kasi it's a declaration na pinaghaharian tayo ng Panginoon. Are you still here? So it's automatically for a person na pinaghaharian ng Diyos na pumupunta siya ng church. And that's the reason why in the Old Testament, the temple is a symbol na ang isang tao o isang lugar ay pinaghaharian ng Diyos because they have the temple at yung temple na yon kung saan namamalagi ang presensya ng Panginoon. In the book of Genesis, sa lugar na tinatawag nating Eden, came from the Hebrew word delight. And in the middle of the Eden, there is what we call the Garden of Eden. It is a simple structure or portrait
of a temple. Why? Kasi sa Garden of Eden, doon namamalagi yung presensya ng Diyos. Kaya pag binasa natin, they talk to God, they have fellowship with God. And then, ibig sabihin, kapag daw may presence ni Lord sa temple or namamalagi ang presensya ng Panginoon, makinig kayong mabuti, nire-recognize lang natin or nagpapasakop lang tayo sa kalooban at kapangyarihan ng Diyos. Are you still here? Kaya pala, may mga taong pumupunta sa church, ito ay patunay na sila ay nagpapasakop sa kapangyarihan ng Panginoon. Tingnan mo ngayong katabi mo, sabi mo, kaya pala nandito ka? Amen. Kaya pala nandito ka because you recognize and you allow the Lord to rule over us. Kaya lang, ang malungkot dito, tayong mga tao, tingnan mo nga yung katabi mo, tao ba yan? Amen. Tayong mga tao, we want to rule our own life. Lagi natin sinasabi, this is my life, so my rules, my life, I will do whatever I want. Alright? So nangyari, sabi ng Panginoon kay Eva at Adan, pwede nyo kainin ng alimang punong kahoy na sa hardin ng Eden nito, maliban sa puno nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Pag ito ay inyong kinain, kayo ay mamamatay. Pero in Genesis chapter 3, verse 5 to 6, sabi ng serpent, "For God knows that when you eat from it, your eyes will be open, and you will be like God, knowing good and evil." So when the woman saw the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband who was with her, and he ate it. Highlight natin to. So ito, si Adam and Eve, they are ruled by God. Alright? Pinapangunahan na sila ng Panginoon. Dapat sapat na yun eh. But when you highlight this, sabi niya dyan, also desirable for gaining wisdom. So when Eve took the forbidden fruit, forbidden fruit. Okay, nung kinuha daw ni Eve yung forbidden fruit para kainin, pinapatunayan lang na si Eve ang unang naisip niya, gusto niya rin maging tulad ng Diyos. Hello? That sometimes kapag hindi natin hinahayaan ang Panginoon na mag-rule over us, sinasabi lang natin na gusto nating i-rule yung sarili nating buhay. So what happened? They took the forbidden fruit and they ate it. Anong nangyari? Napalaya sila sa Garden of Eden. The life became miserable. Nasira ang buhay. Nawasak. And ganun din mangyari sa buhay natin. Kapag hindi natin hinayaan ang Diyos ang maghari at masunod sa buhay natin, lalong mahihirapan at masisira ang buhay natin. You know what? Mahirap ang buhay. Pero mas mahirap pag malayo tayo sa Panginoon. Amen? And that's a good thing. That's the story of Jesus come. And that's the reason why sabi ng Panginoon, nung dumating si Jesus, the moment we accept Jesus, nagkaroon tayo ng pagkakataon makabalik muli sa presensya ng Diyos. And the moment we accept Jesus as personal Savior and Lord, you become a temple of God. Kaya lang, contextually speaking, this passage, kinonfront ni Paul yung mga taga-Corinth. Alright? Kasi these people, they believe in Christ, they follow Jesus, but they practice sexual immorality. Na para bang sinasabi nitong mga tao na to, oy, kilala na namin si Jesus, mahal namin si Lord, so ang importante, mahal namin si Lord, so pwede namin gawin kahit na ano sa katawan na meron kami. After all, mamamatay ito, aagnasin at walang mangyayari sa buhay namin. I mean, walang mangyayari sa katawan na to, sa flesh na to. So sabi ni Paul, hindi pwede yan. That's a kind of what we call false teaching. Hindi mo pwedeng sabihin, mahal mo si Lord, naglilingkod ka kay Lord, tapos you're practicing sexual immorality or sexual misconduct. So that's the problem. Ang problema nila, kilala nila si Lord, but they are so boastful na pinagmamalaki nila that they have sexual intercourse to their stepmom. Are you still here? Are you still here? Pag-usapan natin to ng mabuti. Sex is good in a bound of marriage. Nagiging bastos, kasalanan ang sex kapag ginawa ito outside marriage. And what happened is,
when you know the Lord, you should understand that this body is divine possession of God. You cannot do anything that you want because this is possession by God, divine possession of the Lord. So sinasabi ni Paul sa kanila, hindi nyo pwedeng gawin yon, hindi natin pwedeng gawin dahil kinikilala natin ng Diyos, igagalang natin ng Panginoon. That's the reason why Romans chapter 12 verse 1 and 2, Apostle Paul is telling to the Romans na what? Therefore, I urge you brothers and sisters in view of God's mercy to offer your body as a living sacrifice, holy and pleasing to God, and this is your spiritual, true, and proper worship. The word bodies is actually the literal na katawan na sinasabi ni Paul, alang-alang na lang sa habag ng Diyos, ialay natin ang ating katawan bilang buhay na handog. Bakit? Anong gagawin ni Lord kapag patay na yung katawan mo? Sabi niya, habang nabubuhay tayo, ialay natin, ibigay natin sa Panginoon. Holy, it means set apart, na hindi natin gagamitin sa lahat ng bagay na magdi-dishonor sa Panginoon, but sa halip we will use our body to please God. And listen, Apostle Paul says, this is your true and proper worship. So do not conform to the pattern of this world. Huwag na tayong gumaya sa ginagawa ng mundo na pwedeng naninirahan tayo sa mundong ito, pero sana hindi tayo makamundo. And that's the reason why Apostle Paul said, transform your mind. Nung nakilala natin si Kristo, dapat yung utak natin ay hindi nakautak nila. We allow the Spirit to transform our mind so that we can be able to test and approve what God's will is. Pagkalooban ng Diyos laging mabuti. Pagkalooban ng Diyos laging kalugod-lugod. At pagkalooban ng Diyos, perfect will yan. In the Greek word, progressive. Nang sinasabi, dapat daw, pagkalooban ng Diyos, naaabot mo yung pinaka-potential mo at hindi ka nalilimitahan nito. So that's the will of the Lord. So sinasabi sa atin, karapat-dapat na ialay ang katawan natin, ang ating buhay sa Panginoon at hindi natin pwedeng gamitin sa mga kahit na anong bagay dahil gusto lang natin. Why? Because your body is divine possession. Pagmamay-ari ni Lord yan, at dahil pagmamay-ari ni Lord yan, nananahan ng Panginoon dyan. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, you are the temple of God. Are you still here? Nang sinasabi sa atin, kaya pala, we go to this physical temple. Itong nakikita natin, itong building, importante to. Pero patunay lang ito na yung pumapasok dito sa building natin ay naniniwala na pinananahan sila o nananahan ng Panginoon sa buhay nila. And that's the reason why I want to tell you today that you are a temple of the Holy Spirit, a temple of God. Amen? Pagmamay-ari tayo ng Diyos, kaya gamitin natin ang buhay, ang katawan natin para sa Panginoon. Are you still here? Kanina, tumatawa yung katabi mo, ngayon seryoso na siya. Sabi mo, okay lang yan. Amen? Gusto niyo pang ituloy natin to? Pangalawa, reminders about our body. Your body is outright purchase. Ang sabi dun sa verse, you are not your own, you are bought at a price. Tingnan mo kaya ang katabi mo. Sabihin mo, tinubos yan ni Lord. Amen? You know, ang pinaka-problema ng Corinthians, one of the real problem in their church, they are broken. Sabi nyo nga po, broken. Broken heart, broken dreams, broken relationship, family, and they are totally broken. And because the reason why they are broken, due to sexual misconduct. Kaya sila nasiraan ng pangarap, kaya sila nasiraan ng pamilya, because they practice wrong or sexual misconduct or they commit sexual sin. Kaya ang sinasabi sa atin, hindi pwede na kilala mo si Lord tapos nagtutuloy ka pa sa masamang ginagawa mo sa pamamagitan ng katawan mo. It is not right na ikaw na kilala mo si Lord is keep going and keep continuing to do what is not godly. Apostle Paul is reminding these people, hoy, binili kayo, tinubos kayo ng banal na dugo ng Diyos. You know what? Sexual sin is always progressive at the same time. Dati, nung wala tayong internet, we don't know about pornography. Pero ngayon, number 1 na ang Pilipinas sa nanunood ng pornography in Asia.
Why? Kasi nagsisimula yan sa paunti-unti hanggang sa magugulat ka, you are addicted to it. Hello? Are you still here? So when we say progressive, unti-unti nito, sasakmalin ka nito, lalamunin ka nito, you will be addicted to it, and definitely, hindi ka na makakagalaw dito. Another, the sexual sin is also cause you emotional problem. Alam mo po ba na pag pumasok ka sa isang relationship tapos may nangyari sa'yo tapos hindi kayo kasal, akala mo okay lang. Pero ang totoo, hindi. There is something inside of you na naaapektuhan ka that cause you to be emotional. Why? You lost your worth and value because of what you did. Na para bang nangyayari dahil sa nangyari na yon, ginusto mo man o hindi, nawawala yung value mo at ang nangyari, you are so insecure and you feel empty. And that's what happened to this church in Corinth. That's why they are broken. That's why they are broken. And lagi mong tandaan, it costs you pain always. Are you still here? Nakakasabay po ba kayo sa akin? So it always, when a person, kapag ang tao ay nag-commit ng sexual sin, it affects his body, moral, and spiritual. Apektado lahat. Kaya ang sinasabi sa atin, we are set apart, ingatan natin yung katawan natin at gagawin natin para sa katawan natin. And sabi ng 1 Corinthians chapter 6 verse 12, you say I'm allowed to do anything, but not everything is good for you. And even though I'm allowed to do anything, I must not become a slave to anything. Meron silang famous quotation in their time na kaya nila or pwede nilang gawin lahat. Sabi ni Paul, sige, pwede niyong gawin lahat, pero hindi lahat ng pwede niyong gawin makakatulong sa inyo at ikakabuti ninyo. Pwede natin gawin lahat. Walang pipigil sa'yo. You have the choice. But again, I hope you think about it na pwedeng choice mo to, pero ang tanong, beneficial ba siya? May maitutulong ba siyang maganda sa'yo? Kasi kung wala siyang maitutulong na maganda sa'yo, listen to me, huwag mo siyang gawin. Kahit you have the right. Hello? So, parang sinasabi ni Paul sa kanila, sige, pwede kayong makapagtalik kahit sa gusto ninyo, kahit kanino nyo gusto. Kaya lang ang tanong, beneficial ba siya? Sa ikakabuti mo ba siya? Kasi kung hindi mo siya ikakabuti, kapatid, itigil mo na. Are you still here? Dalawang bagay yung gusto kong tandaan natin. Number one, you are created by God. Tingnan mo yung katabi mo. Created by God yan. Pero kung di siya naniniwala, baka naniniwala siya kay paring Charles Darwin, na galing pa rin siya sa Mankey. Tingnan mo nga, baka nga, di ba hindi? So you were created by God. The Lord created us. Amen? Kaya lang, because of sin, nalayo tayo sa Panginoon. But the good thing about our God, He bought us. Hindi ka lang niya nilikha, tinubos ka pa niya. This body is created by God. This body is created by the Lord. And at the same time, it is bought by God. Tinubos ka pa ng Panginoon. Na kahit na anong gawin ng tao, ang tao ay nakadesign na maging malapit sa Diyos. Na mawawala yung sense ng pagkatao ng isang tao kung lalayo siya sa Diyos. Nakikinig pa ba kayo sa akin? Amen? Sabi mo sa katabi mo, naiintindihan mo pa ba to? And that's the reason why Galatians chapter 3, verse 13 to 14 says here, like Christ redeemed us from the self-defeating and cursed life by absorbing it completely into Himself. Pwede namang ikaw na lang yung ipako sa krus. Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, alam mo, pwede kang ipako sa krus eh. Kaya lang hindi sapat. Kahit na ipako tayo sa krus, hindi natin mababayaran yung kasalanan natin. And here comes Jesus telling to us, ako na lang ipapako sa krus kasi ako yung sasapat. Amen? Ako yung sasapat. That is what we call outright. Sapat ang bayad ng Diyos para tubusin tayo sa pagkakasala natin.
And sabi niya dito, pag binasa natin dyan, do you remember that the scripture says that cursed is everyone who hung on the tree? That is what happened when Jesus was nailed on the cross. He became a curse and at the same time dissolved the curse. And now, because of that, the air is clean and we can see Abraham's blessing and present and available for non-Jews. Okay? Alam niyo po ba yung non-Jews? Kape. Non-Jews. Ibig sabihin, hindi na mga taga-Israelite. Kasama tayo dito. We are able to receive God's life, His Spirit, and with us by believing just the way Abraham received it. And because of Jesus, may pagkakataon tayo. Amen? May pagkakataon tayong ayusin yung buhay natin. And this is the good news. Pwedeng ayusin at itama kung ano ang mali at nasira. By the help of God. Amen? Hindi hahayaan ni Lord na manatili ka na lang doon. And that's the reason why I want you to remember that this body, this life is what ay tinubos hindi ng kahit na anong pera, kundi sa pamamagitan ng buhay ng ating Panginoon. Kaya tingnan mo yung katabi mo, pambira, may namatay para dyan. Amen? Kaya if you lost your value and worth, parang sinasabi mo, parang di naman ako mahalaga. Alam mo, maligo ka para maramdaman mong mahalaga ka. Hindi, always go back to Jesus. Because only Jesus can show you yung worth at value ng buhay mo. Why? Because He died for us. Pwede rin palakpakan natin sa Lord doon. So number one, ano yung number one? Ay, ulitin natin. Number one, divine possession. Number two, and this is the good news. Last, number three, tapos na ako. Chasing purity. Sabi mo sa katabi mo, bilis ni Pastor. Sabi niya dito, in verse 20 says here, therefore, honor God with your bodies. So, kung pinag-uusapan natin, itong katawan pala na to ay divine possession ni Lord, and itong katawan po na to is outright purchase. Anong kailangan itong gawin? We need to chase purity. The only way to honor God is when you chase purity. Hanapin siya sa atin, mabuhay, pilitin nating mabuhay sa kabanalan. Ang tanong, Pastor, paano ko piliin mabuhay sa kabanalan? Tumakbo ka sa pagkakasala. Flee from every sexual sin. Ang sabi ng Corinthians chapter 16 verse 18, run from sexual sin. Run, tumakbo ka palayo. Yung iba kasi takbo ng takbo palapit. No other sin so clearly affect the body as this one does. For sexual immorality is a sin against your own body. You know what? Lagi kasi nating ina-underestimate yung tinatawag nating lustful passion. Okay? Yung tinatawag nating pagnanasa. You know what? It's nature ng tao na magnasa. Depende kung saan ka lalapit, saan ka didikit, kasi pwedeng magandang pagnanasa, pero pwedeng pangit na pagnanasa. And we have what we call lustful desire. We have that. It is natural for us to have lustful desire. Pero, listen to me, hindi pwede you always give in. Meron tayong, hindi to biblical baka hanapin nyo to sa Bible. Ano lang to, kwento lang to. Huwag nyo masyadong seryosohin. Pero I believe it will make sense. So may kaibigan tayo bagong kilala niya si Lord. Sino dito kilala niya si Lord? Amen. Dahil kilala natin si Lord, itong bagong kaibigan natin, kakikilala kay Lord. Kaso may mga kaibigan siya na hindi pa kilala si Lord. So sabi ng mga kaibigan niya, friend. Ano ba tawagin niyo? Friend. Ganyan. Ano tayo? Punta tayo ng beer house. Sabi nitong kaibigan natin, kilala ko na si Lord Hindi, sama mo lang kami. Di kayo inom. O sige, soft drinks na lang sa akin. So pumunta daw sila. Ito pa lang sa pinuntahan nila, may nasayaw. Andiyan ba kayo? So pagpasok ng kaibigan natin, pumikit lang siya. Lord, samahan niyo po ako sa lugar na to. Samahan ka sa lugar na yan. Sana hindi ka pumunta sa lugar na yan. Sabi, Lord, samahan niyo po ako sa lugar na to. So nakapray daw siya. Tapos, itong mga kaibigan niya, sabi niya, bro,
Yung sumasayaw, malapit na sa'yo. Lord, tulungan niyo po ako, samahan niyo po ako. Tapos sabi na naman kami, bro, nasa tabi mo na yung sumasayaw. Tumayo daw siya. Tumingin sa taas. Lord, pwede ba sa mga oras na to, ikaw naman ang pumikit? Yung katabi mo, magigets niya rin yun mamaya. Siguro pag uwi na lang. Sometimes we underestimate ditong lustful things. Alright? Na hindi ako babagsak dyan. Kung hindi mo gustong bumagsak dyan, huwag kang pumunta dyan. Hindi mo pwedeng sabihin hindi ka babagsak dyan, tapos pumunta ka dyan. Are you still here? Basta nag-uusap lang kami. Nag-uusap kayo sa isang kwartong saradong bintana at pinto at ilaw? Hindi, Pastor, huwag kang judgmental. Nag-uusap lang kami. Bawal mag-usap sa liwanag. Hello? When we say chasing purity, tandaan mo tong mabuti, tatakbo ka sa lahat ng pwedeng magdala sa'yo sa sexual sin. Are you still here? You know what? Sex is God's gift. Regalo to ng Diyos. It is God's idea para ibigay sa isang tunay na lalaki at babaeng kinasal. Hindi mo siya gagawin because you are in love. Pastor, in love kasi kami. No, it's not love, it is lust. Hindi mo sasabihin, Pastor, matured na kami. Ang tunay na matured, maghihintay ng tamang panahon. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin, Pastor, we're ready for it. Ang tunay na ready, nagpapakasal muna. And pag ginawa natin to outside of marriage, that's what we call sin. Hello? That's what we call sin. And dishonor God. Pwede nating sabihin, Pastor, di ko naman ginawa. Pero you can be, you know what? You can be sexual sin. Hindi mo man siya ginagawa, baka meron namang sexual gratification sa panonood natin ng pornography. Pastor, half lang naman eh. Yung baba may damit, yung taas lang wala. It's still pornography. Naakala natin okay lang to, that we are entertained by this, but listen to me, pinapakita niya sa'yo na ang bagay na gusto mo ay hindi mangyayari kahit anong gustuhin mo pa. Dinadala ka niya sa isang fantasy na hindi naman mangyayari into reality. And that's the reason why every time you watch this pornography, binibigyan ka niya ng matinding pag-iisip para sirain kung anong dapat mong isiping tama. Are you still here? And that's the reason why God is telling to us, flee from it. You know what Proverbs chapter 8 verse 13 says? The fear of the Lord is to hate evil. The only way para makapli tayo ay igalang natin ng Diyos. At ang paggalang sa Diyos ay fear the Lord na ang ibig sabihin ay pagkamuhi sa masama. Kung hindi tayo namumuhi sa masama, hindi natin kayang igalang ang Diyos. Sinasabi pa ng Proverbs chapter 3 verse 7, don't assume that you know it all. Alam ko na to, mapapatawad naman ako ni Lord eh. Hindi. Magpapatawad si Lord, pero ang sabi ng Bible, run to God and run from evil. Alam mo kung kailan ka babagsak, alam mo kung kailan ka mahina. Don't play with it. Run from it. Hello? I remember Joseph. Joseph the Dreamer. Sabi doon, Joseph the Dreamer ay good-looking, guwapo. Okay? Guwapo daw siya. Tapos pit, macho, matangkad, mistiso. Wala siya dito. Kasi nasa Bible siya. Okay? Sabi doon, araw-araw daw siyang iniimbita ni Mrs. Potiphar. Na sinasabi, Joseph, baka naman, pwede kang sumiping sa akin. Araw-araw, and araw-araw, Joseph fight for it, or fight with it. Pero one time, di na makatiis si Mrs. Potiphar. Ano yun? Hinapos niya, ni-embrace niya. Pero pumalag si Joseph. At pagpalag ni Joseph, natanggal yung buong damit niya. Kung ikaw si Joseph, ay, grabe ka naman. Hindi. You know what Joseph did? He ran from it. Tinakbuhan niya to.
And same thing with us today. Kapatid, hindi nilalabanan ang sexual or lustful sin or sexual hindi siya parang kaya kita. Hindi. Hindi siya ganon. Tinatakbuhan siya. Because if you want to succeed on it, hindi kayong, sige nga, try ko nga kung kaya ko na. Hindi. You run from it. That's the only way to honor God. Amen? Ito pa matindi. Ang sabi ng Bible, your body will glow with health. Your very bones will vibrate with life. Every time daw na tumatakbo tayo from sexual sin, pambira, umaayos yung buhay at yung health natin. Are you still here? Umaayos yung health. Umaayos yung buhay natin every time we run from sexual sin. And sinasabi sa atin, it not cost us, hindi lang nagkukosto sa atin ng holiness, nagkukost din sa atin to ng healthy physical condition. Kaya lagi natin itong tandaan, huwag kang matakot na igalang ang Diyos. Matakot ka kapag wala ka ng galang sa Panginoon. And the reason why Apostle Paul end this Corinthians in 1 Corinthians chapter 15 verse 58 says there, therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, panindigan mo to. Let nothing moves you, na walang pwedeng magpaalis sa'yo kapag alam mong tama. Pag hindi natin napanindigan ang tama, isa lang ibig sabihin nun, may tama ka. Kapag alam mong tama, panindigan mo yon. Let nothing moves you, so that ang kapalit ng pag-flee from sexual sin is always give yourself fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Mahirap tumakbo sa sexual sin tapos wala kang gagawing kapalit nito. Babalik at babalik ka rin. Kaya para di ka na bumalik, sabi ni Paul, itapon natin ang ating sarili sa paglilingkod sa Diyos. Hello? Tingnan mo nga yung katabi mo, tinapon na ba niya yung sarili niya sa paglilingkod sa Diyos? At ang sinasabi sa atin ni Paul, na kahit na anong mangyari, na kahit na anong pagdaanan mo, listen to me, lahat ng gagawin natin, hindi ito masasayang para sa Panginoon. So now, this is a good reminder for us. Pag hindi ka pakasal, magpakasal ka na. When you are in a relationship, pag di ka pakasal, magpakasal ka na. Amen? Pangalawa, pag may problema, kaya hindi ka makapagpakasal, manalangin ka. At sana, wag ka nang gayahan ng iba. Pangatlo, siguraduhin mong pag pumasok ka sa relationship, kaya mo siya niligawan, kaya mo siya sinagot, kasi balak mo siyang pakasalan. Wag kang papasok sa isang relasyon, di, try ko lang to. Ano to? Kape? Pag hindi masarap, sa iba na lang? Hindi. Wag kang manliligaw ng isang babae na hindi mo pangarap pakasalan. Wag kang sasagot or papayag na ligawan ng isang lalaki na wala kang balak sagutin at pakasalan. Why? It will always lead you to temptation at baka bumagsak ka in sexual sin. Now, kapag wala ka pang balak magpakasal, huwag kang pumasok sa relationship. Hello? Pero, kapag nasa relationship ka na, be accountable. Because the moment you are in a relationship, ang dali ng temptation. Kaya nga lagi kong sinasabi, sa mga in relationship dito, kailangan pag magde-date, umaga. Bawal mag-date ng umaga, kailangan gabi dapat. Kapag malayo, dapat makauwi ng maaga. Dapat may kasama. Why? Accountable ka eh. Hindi dahil walang tiwala sa'yo. Ang katotohanan, nag-iingat lang tayo.
Amen? Bakit bibigyan natin ng pagkakataon ang mga tao na mag-isip ng masama sa atin kung kaya naman natin na hindi sila mag-isip? Kaya be responsible to it. Especially as kilala natin si Lord. At dahil kilala natin si Lord, we are set apart. Makita sa buhay natin. Maipamuhay natin. Amen? Kaya lagi nating tandaan, hindi masamang magmahal. Hindi masamang magmahal. Pero itama mo. Dahil ang nagmamahal, nagiging masaya sa tama at hindi natutuwa sa mali. Amen? So, possible or maybe, pwedeng sabihin natin, Pastor, ngayon ko lang kasi nakilala si Lord eh. Ngayon ko lang nakilala ang Diyos, di ko nagawa. Listen to me, nagpapatawad si Lord. Amen? Nagpapatawad ang Diyos. And the good thing about God, the good thing about our Lord, He can restore, kaya niyang ibalik, ayusin yung mga nasira at nawasak na. Why? Listen, church, wala kang kayang gawin para mabawasan ang pag-ibig sa'yo ng Panginoon. Kahit sino ka pa, kahit ano ka pa, mahal ka ng Panginoon. Can we just close our eyes right now? As we respond to the message of the Lord, I want you to deal with it. I want you to search your heart. The Holy Spirit is in this place. You are the temple of the Holy Spirit. So right now, I will give you time to talk with the Lord. Amen? Kung may mga pagkakataon na nagkamali, nagawa natin ito, hingi ng tawad. Dahil ang Diyos, nagpapatawad sa lahat ng humihinging nito. At kapag humingi ka ng tawad, make a commitment today. Not anymore, di ka na babalik pa dito. And it's only by God's grace, sa tulong lang ng Diyos, sasamahan niya tayo. Kapatid, lagi mong tandaan, maganda ang plano ng Panginoon. At ang trabaho ng demonyo ay sirain ito. At isa sa pinaka pwedeng gamitin ng enemy, when we fall, pag tayo ay nagkamali in sexual sin. So why not you just ask the Lord? The Holy Spirit is in this place. Allow the Lord to set you apart. Allow the Lord to search your heart. Palinis tayo sa Panginoon. Hingi tayo ng tawad. Don't feel that you are being judged, or I don't want you to feel being condemned. But what God is telling to us, wala kang kayang gawin para mabawasan ang pag-ibig ng Panginoon sa'yo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on. I will give you time to pray to God. And I won't bow to idols. I'll stand strong and worship you. And if it puts me in the fire, I'll rejoice 'cause you're there too. I won't be formed by feelings. Hold fast to what is true. And if the cross brings transformation, I'll be crucified with you. 'Cause that is just a doorway into resurrection life. And if I join you in your suffering, then I join you in your rise. And when you return, the Lord is in this place right now. If the Lord is leading you to repent, repent. And allow the Lord to embrace you, to build you again. The Lord is in this place right now. The love of the Lord will overflow in your life. Kapatid, lagi mong tandaan, mahal ka ng Panginoon. At yung pagmamahal niya ang mag-aayos at magtatama sa buhay na meron tayo. If the cross brings transformation, I'll be crucified. Sa mga oras na to, can I invite everyone to please stand up? Pwede bang tumayo ka sa mga oras na to? And I want you to raise your hands as a sign of surrendering, committing your life to God.
then na I'll binibigay join natin you ang in buhay, ang your katawan rise. natin sa Panginoon. When you At magamit return in lamang glory for His with all glory, the angels for and His the honor. saints, my heart will still be And this singing. life that we My have song will will give be glorified. sing, Glory to sing God. it all. Christ be magnified. Come on, let's Let declare. His praise arise. This is our prayer, Christ be God. magnified in me. Sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Come on, dedicate your life. Christ be Dedicate your body to magnified Jesus. in me. Sing it all. Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified. Come on, let's declare. in me. Sing it. Sing it all. Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified from the altar of my life. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. Let His praise arise. Christ be magnified in me. Sing it all. Christ be magnified. The answer of my life. Christ be magnified in me. Pwede ba nating lalagay yung kamay natin malapit sa ating mga puso? And I want you to declare that this body, this life, is divine possession. This is outright purchase. And this is chasing purity. Come on, you commit it to the Lord na itong katawan na to, ito ay divine possession. Pagmamay-ari ni Lord. At kung sino man ang umaangkin dito ay walang karapatan sapagkat ito ay para sa Panginoon. Because it was outright purchase. Ito ay nilikha, ito ay tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Panginoong Hesukristo. And as a response, this body will chase purity. Pipiliting piliin na mabuhay na may kabanalan. Piliting lumayo sa kasalanan. Flee from every sexual sin at gamitin ang katawan na to glorify God, to bring honor to God. That we're going to offer this body as a living sacrifice, holy and pleasing to God. Hallelujah. Kausapin mo ang Panginoon. I know the Lord is dealing with you today. Allow the Lord to embrace you. Allow the Lord to comfort you. Allow the Lord, allow the Spirit of God. And always keep in mind that you are a temple of the Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Father, we bless your name. We magnify your name. Salamat po sa oras na to. Salamat po sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo. At salamat sa ginagawa mo sa buhay namin. Lord, we declare and we believe and we surrender and we offer our body. This is a divine possession, outright purchase. So we will chasing purity. We will seek purity. Mamubuhay ng may kabanalan,
mabubuhay ng ayon sa iyong kalooban. Lord, salamat po. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa pagmamahal mo, Panginoon. We bless your name, God. We magnify your name. This is our prayer. And everybody will say, Amen and amen and amen.